Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian E. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 7, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating talakayan about po sa ating series, which is the 7 Pillars of Complete Trust in God. Specifically, ang topic po natin ngayong araw ay about po sa trusting in God's providence. Now, sabi po sa ating talata, which came from Matthew chapter 6 verse 26 and 27. Look at the birds in the air, of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sa Tagalog po, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya ay nagtitipon sa kamay. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, why should we put our trust in God's providence? Sasagutin po natin iyan batay sa mga katuruan na aking natutunan ngayong araw. So, yung providence po, it has three meanings. Yung providence po, meron po yung tatlong kahulugan. Unahin po natin yung preservation. So, God is our ultimate preserver. So, nung nangyari po yung creation, nung nilikha po tayo ng Diyos, hindi lang po doon nag-e-end dahil hindi po tayo iniwan nung tayo ay nilikha. Hanggang sa ngayon po, mula noon hanggang sa ngayon, tayo ay pine-preserve ng Diyos. Isipin nyo na lamang po na for example, yung sa aeroplano, kapag nawala yung aeroplano, babagsak yung mga tao kasi yung aeroplano ang nagsisilbing taga-maintain. So may tulad rin natin siya sa Diyos na nagme-maintain sa atin, nagpre-preserve hindi lang sa ating mga tao kundi sa lahat ng bagay, gaya ng mga isda sa karagatan. Ang Diyos ang nagpre-preserve, nagme-maintain sa kanila na once na pabayaan sila ng Diyos, kahit isang segundo lang yan is mawawala yan, masisira, magko-collapse. Pangalawa po, government. God is our ultimate governor. So hindi lang po preserver ang Diyos, isa rin po siyang governor. Siya ang nag-govern sa lahat. Siya ang nag-govern sa atin. Siya ang nag-govern sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. And minsan may mga time na hindi naayon sa kagustuhan natin yung mga nangyayari, but we all need to trust in God dahil ang Diyos po ang nakakaalam sa lahat. Ang Diyos po ang nakakaalam sa nakakabuti para sa atin. That's why lahat po ng bagay na nangyayari is gino-govern. Kumbaga, ito ay pinapahintulutan ng Panginoon. Kahit na mga problema, kahit na gawa ito ng kaaway, tandaan nyo po, ito po ay kung ito po ay nangyayari, naranasan natin, ito po ay pinahintulutan ng Diyos dahil walang bagay na mangyayari kapag hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Kaya naman po magtiwala tayo sa Panginoon dahil siya ang ating ultimate governor. Siya ang nag-govern sa lahat. Lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit ito nangyayari sa atin. Lastly po is provision. So, God is our ultimate provider. Ang Panginoon po ang nagpa-provide sa ating lahat. Siya po ang nagbibigay ng lahat sa atin. That's why we all need to do is to glory Him. Gawin natin yung mga bagay na ikakalugod ng Panginoon at naaayon sa Diyos. At paano po natin ito ma-apply? So, ito po yung mga application natin. Una po, trust in God's ability to preserve. Ang Diyos po ang gumawa sa atin, lumikha sa ating lahat, at isipin na lang natin sa manual. For example, sa cellphone, kapag bibili natin, meron yung manual, and ang gumawa ng manual is yung may-ari ng brand ng cellphone. So, sila po ang pinaka nakakaalam kung paano gamitin yung binili natin, and ganun po
Ganun rin po natin mayahalin tulad ng Diyos. Sila po ang pinaka nakakaalam kung paano tayo i-maintain dahil ang Diyos po ang lumikha sa atin. That's why we need to trust in God sa ability ng ating Diyos na i-maintain ang kanyang nilikha kabilang na tayo. Next po is trust in God's sovereign control. Again po, kung ang Diyos ang ating ultimate preserver, tayo rin po ay magtiwala sa kanyang kakayahan, sa kanyang kapangyarihan na i-control ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin dahil lahat po yan ay may dahilan kung bakit ito ay nangyayari sa atin. And lastly po is trust in God's sufficient provision. Tiwala po tayo sa Diyos dahil again po, lahat ng nangyayari sa atin, minsan kahit feeling natin kulang yung mga or hindi na ayon sa plano natin yung mga nangyayari, but let's trust in God. Tiwala po tayo sa Diyos, sa ability niya na mag-preserve, mag-control, and mag-provide.